King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1041. Pagmamanman pa, may isang sacred lord na nakatago sa loob ng lihim na sukat na iyon. Bulalas ng lalaking may pulang buhok at itim na damit. Ang lakas ng sacred lord na ito ay hindi simple. Sabi ng malamig na babaeng nakaitim na damit sa mababang tono. Hindi niya akalain na ang isang napakalakas na Mystic Light Realm Sacred Lord ay may tatago sa Kang Ocean. Kahit na ang kanyang lakas ay malapit na sa huling yugto ng Mystic Light Realm, nakaramdam pa rin siya ng malakas na presyon mula sa gintong figurang ito. Nang mawala ang gininto ang liwanag, lumitaw ang isang makisig na binata na may maikling buhok, matangkad na katawan, at maraming kumikislap na gintong marka. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Tanong ng babae mula sa Nine Darkness Palace. Ang Mystic Light Realm Sacred Lord na ito ay mukhang napakabata, ngunit mas malakas pa siya kaysa kay Nan Gongsheng, na may kapangyarihan ng isang evil god. Senior Kun yun, mangyaring tumulong sa paglutas ng panganib sa True Martial Sacred Land. Magalang na sabi ni Sacred Lord Zuanming. Noong bumalik si Kun yun sa True Martial Sacred Land, hindi siya nakapasok sa Demigod Forgotten Garden at kinailangan niyang makipagkasundo sa dalawang 3-star powers ng True Martial Sacred Land. Nagtulungan ang mga eksperto ng True Martial Sacred Land para buksan ang Demigod Forgotten Garden. Hindi dapat guluhin ni Demigod Kun yun ang True Martial Sacred Land sa hinaharap, at magkakaroon siya ng pabor sa kanila sa hinaharap. Bahagyang natigilan si Nan Gongsheng. Hindi niya inaasahan na lalabas si Demigod Kun yun sa sandaling ito at tutulong sa True Martial Sacred Land. Demigod Kun yun. Ang dalawang elder mula sa Nine Darkness Palace ay natigilan. May limitadong bilang ng mga dalubhasa sa Demigod, at kilala nila silang lahat. Ang Demigod Kun yun ay hindi lamang malakas sa nakaraan. Ang kanyang katanyagan ay naglakbay pa sa 3-star at 4-star na kapangyarihan. Gayunpaman, wala sa kanila ang naniniwala na ang kabataang ito ay magiging Demigod Kun yun. Una, namatay si Demigod Kun yun sa God Tribulation Lightning, ngunit kahit na hindi siya mamatay, hindi siya dapat maging isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, kahit na hindi sila naniniwala na ang lalaki sa harap nila ay Demigod Kun yun, ang True Martial Sacred Land ay mayroon na ngayong 4 na tao na may kapangyarihang labanan ng Sacred Lords. Ang lakas ng labanan ni Nan Gongsheng ay malamang na umabot na rin sa maagang yugto ng Mystic Light Realm. Maglakas loob ka bang sumalungat sa utos ng Nine Darkness Palace? Ang pulang buhok na lalaking nakasuot ng itim na damit. Kung talagang nagsimula silang lumaban, sila ang matatalo. Pagkatapos ng lahat, ito ang True Martial Sacred Land. Mayroon ding ilang makapangyarihang quasi-sacred lords, at ang 3-star na kapangyarihan ay malamang na may ilang nakatagong card din. Babalik tayo ngayon, at ang Nine Darkness Palace ay magpapadala lamang ng mas malalakas na tao para sirain ang lugar na ito. Pagbabanta ng malamig na babaeng nakaitim na damit. Napakalayo ng narating ng dalawang ito. Kung magtatapos sila sa kabiguan ngayon, sila ay magiging katatawanan ng mataas na antas ng Nine Darkness Palace. Nang marinig ang sinabi ng dalawang Sacred Lords mula sa Nine Darkness Palace, ang mga eksperto sa loob ng True Martial Sacred Land ay labis na natakot, at ang Thousand Darkness Sacred Clan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres. Pagkatapos ng lahat, si Demigod Kun yun ay may utang lamang sa kanila at hindi na sila tutulong sa susunod. Ang Nine Darkness Palace ay bumagsak na ngayon sa isang 3-star power at nangangahas pa ring maging ganito ka-arrogant. Malamig na pangungutya ni Kun yun. Ang lakas ng loob mong kutsain ang Nine Darkness Palace. Naging pangit ang ekspresyon ng malamig na babae sa itim na damit. Bagamat hindi sila kalaban, hindi nila pinapayagan ang kalaban na hiyain ang Nine Darkness Palace. Hindi nyo ba narinig na sinabihan kong dapat na umalis na kayo kanina? Ang kumikislap na gininto ang liwanag ay agad na lumitaw sa paligid ng balat ni Kun yun, at ang mga mahiwagang gintong anteng-anteng ay lumutang sa hangin. Kasabay nito, ang isang maningning na gininto ang banal na liwanag na nagpapalabas ng isang mapanglo na kapangyarihan ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang gininto ang divine light na ito, ang espasyo mismo ay nagsimulang manginig, at ang dalawang Sacred Lord level magnificent powers ay natangay. Para bang ang gintong liwanag na ito ang nag-iisang buhay sa langit at lupa ngayon. Ito ang divine power. Nanginginig ang malamig na babaeng nakasuot ng itim na damit ng Ma'am Atla ang kanyang mukha.
Ang kapangyarihang ito. Natigilan din ang lalaking pulang buhok. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng divine power, kaya alam nila kung paano naghari ang kapangyarihang ito. Senior Kun yun, aksidenteng ginawa ng junior na ito ang lahat. Senior, aalis kaagad ang junior na ito. Ang dalawang upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace ay yumoko at tumakbo palayo. Salamat sa pagtulong, Senior Kun yun. Ang Sacred Lord Zuanming ay yumoko ng may paggalang. Itong aura. Biglang nalock ang tingin ni Kun yun kay Nan Gongsheng. Hindi maganda. Bumagsak ang puso ni Sacred Lord Zuanming. Bilang isang Sacred Lord, naramdaman niya na ang kapangyarihang nagmumula kay Nan Gongsheng ay mas malalim. Ito ay talagang nalampasan ang antas ng Sacred Lords. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang nagmumula sa katawan ni Nan Gongsheng ay tila nakakuha ng atensyon ni Kun yun. Bumalik ka ba mula sa Continent Zone? Itinago ni Kun yun ang kanyang aura at lumapit kay Nan Gongsheng. Habang papalapit siya, mas nabigla si Kun yun. Nararamdaman niya na ang aura ng divine power na nagmula sa katawan ni Nan Gongsheng ay mas malakas pa kaysa sa divine power na kinokontrol niya sa kanyang nakaraang buhay. Nangangahulugan ito na si Nan Gongsheng ay malamang na nakakuha ng kompletong pamana ng divine power. Gayunpaman, ang divine power na ito ay ganap na naiiba sa divine power ni Demigod Kun yun. Bukod pa rito, kulang lamang ng mga mapagkukunan si Kun yun. Hanggat mayroon siyang sapat, makakabawi siya sa kanyang pinakamataas na lakas, kaya hindi niya kailangan ang kapangyarihan ng Evil God mula kay Nan Gongsheng. Iag-ingat. Ang taong ito ay maaari nang gumamit ng mahinang tipak ng divine power. Ang tinig ng Evil God Mental Thought Body ay tumunog sa katawan ni Nan Gongsheng. Narinig mo na ba ang isang taong nagngangalang Zhao Feng sa Continent Zone? Direktang tanong ni Kun yun, at nagpakawala ng hininga si Sacred Lord Zuanming. Sa hitsura nito, si Kun yun ay interesado lamang kay Zhao Feng, na isa ring disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Hindi niya akalain na ang Mystic True Sacred Clan ay magkakaroon ng dalawang ganoong kababalaghan ng sabay-sabay. Kasama ko siya sa Divine Illusion Dimension. Sabi ni Nan Gongsheng. Alam mo ba kung ano ang kanyang cultivation sa kasalukuyan? Tanong agad ni Kun yun. Bagamat napakabilis ng kanyang paggaling, bahagyang natakot pa rin si Kun yun sa taong minsan nang umalipan sa kanya. Noon, hindi pa siya isang hari. Sabi ni Nan Gongsheng. Nakakatawa. Paano ito posible? Nagalit si Kun yun dahil akala niya ay pinaglalaroan siya ni Nan Gongsheng. Pagkatapos ay ikinwento ni Nan Gongsheng ang tungkol kay Zhao Feng na kailangang muling magtanim. Kung tutuusin, halos walang sino man sa Kang Ocean ang nakakaalam nito. Ibig sabihin isa lang siyang emperor sa ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Kun yun, at tuwang-tuwa siya. Sa pinakadulo, si Zhao Feng ay nalinlang ng Emperor of Death. Kung si Zhao Feng ay isang emperor lamang ngayon, kung gayon ay maaaring makipaglaro sa kanya si Kun yun. Ang paglilinang ni Kun yun ay umabot na sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, at nagising niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Mas marami na siyang pamamaraan at hidden card ngayon. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi masukat. Whoosh! Agad na bumalik si Kun yun sa Demigod Forgotten Garden na may nasasabik na ekspresyon, na parang may pinaghahandaan siya. Grand Elder, aalis din ako sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Tumingin si Nan Gongsheng kay Sacred Lord Zuanming at sinabi. Bumantong hininga ang Sacred Lord Zuanming. Inasahan na niya ito. Sa talento ni Nan Gongsheng at sa kapalaran na nakilala niya sa Divine Illusion Dimension, malamang na magagawa niyang maging Diyos sa loob ng ilang libong taon. Ang True Martial Sacred Land ay halatang hindi siya kayang panatilihin dito. Gusto ko siyang lampasan. Nakatutok ang mga mata ni Nan Gongsheng habang kumakalat ang isang hindi nakikitang masamang kapangyarihan. Sa ibang lugar, sa sangay ng Ocean Smoke Pavilion sa Lian Province. Si Zhao Feng ay miyembro din ng Mystic True Sacred Clan minsan. Dahil sa Mystic True Sacred Clan kaya niya nagawang iwasan ang Emperor of Death at makakuha ng kapalaran mula sa Demigod Forgotten Garden. Kaya, labis siyang nag-aalala tungkol sa Mystic True Sacred Clan. Gayunpaman, kahit na pumunta siya ngayon, kakailanganin niya ng higit sa kalahating taon, at ang lahat ay malinaw na natapos na noon, kaya magagamit lamang ni Zhao Feng ang oras na ito upang madagdagan ang kanyang lakas. Ang pagpapalakas ng kanyang sariling lakas ay ang tanging paraan upang matiyak na ligtas siya.
Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at kumuha ng ilang mahahalagang mapagkukunan, pagkatapos ay hinigop ang elemental na kapangyarihan sa loob ng mga ito upang linangin ang 5 elemental wind lightning technique. Hindi pa talaga naging mas malakas si Zhao Fang pagkatapos na makalusot mula sa isang hari tungo sa isang emperor. Pagkatapos maging isang quasi-sacred lord, tanging ang kanyang pisikal na kapangyarihan ang nadagdagan. Gayunpaman, kung siya ay magiging isang tunay na sacred lord, ang lakas ni Zhao Fang ay tataas ng mabilis. Tanging ang mga sacred lords ang may kakayahang lumaban sa isang buong puwersa tulad ng Nine Darkness Palace. Nagtataka ako kung ano ang demigod Kunyun ngayon. Bahagyang nag-alala si Zhao Fang. Bilang kanyang dating amo, alam niyang mabuti ang pag-unlad ni demigod Kunyun, at ang huli ay tiyak na magdudulot ng problema sa kanya sa hinaharap. Sa kabuuan, kailangan ni Zhao Fang na maging isang sacred lord sa lalong madaling panahon upang matiyak na mapapanatili niyang ligtas ang kanyang sarili. Naroon din ang pag-aayos ng kasal ni Zhao Yufei at ang lokasyon ni Liu Qingchen na haharapin. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpasok sa Mystic Light Realm, at hindi pa natutugunan ni Zhao Fang ang mga kinakailangan. Panahon na para pumasok sa Ancient Dream Realm. Mahinang bulong ni Zhao Fang. Siya ay nakatuon sa pagbawi ng kanyang lakas mula noong muling paglilinang. Matagal na niyang hindi ginalugad ang Ancient Dream Realm. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, dapat na mas makalakad pa siya sa Ancient Dream Realm at marahil ay makahanap ng paraan upang makapasok sa Mystic Light Realm. Dumating si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm sa susunod na sandali. Ang ibong Yao, ang higanteng sawa, at ang itim na agila na inalipin ni Zhao Fang ay nagpapahinga sa loob ng kagubatan. Sa ilalim ng utos ni Zhao Fang, ang dalawang ibon ay nag-scout sa buong kalangitan habang si Zhao Fang at ang higanteng sawa ay tumakbo sa kagubatan. May ilang halimaw at normal na hayop sa daan na madaling tinapos ni Zhao Fang. Nakita rin niya ang ilang puno na may mga bunga. Inilagay ni Zhao Fang ang lahat sa Misty Spatial World. Bagamat hindi na niya kailangan ang mga ito, talagang kaakit-akit ang mga ito sa Origin Core Realms at Kings. Maaaring gamitin ni Zhao Fang ang mga ito upang lumikha ng isang pangkat ng mga eksperto o palawakin ang kanyang mga puwersa. Nakarating na tayo sa kailaliman ng kagubatan na ito. Sabi ni Zhao Fang sa mahinang tono. Biglang narinig ni Zhao Fang ang daloy ng banayad na agos at hindi niya maiwasang mapabilis ang kanyang takbo. Ang higanteng sawa sa tabi ni Zhao Fang ay nanginginig na parang may kung anong naramdaman at ayaw magpatuloy. Sa kalangitan, ang itim na agila at ibong Yao ay hindi na nang ahas na lumayo pa. Para bang ito na ang kanilang limitasyon at bawal ang lugar sa harap nila. Roar! Isang nakakabinging dagandong ang biglang tumunog. Whoosh! Isang ginto at pulang figure na may nakakatakot na pisikal na aura na sinisingil kay Zhao Fang. Ito ay agad na inikat ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body at sinuntok, nakipagsagupaan sa ginto at pulang figure. Isang nagninangas na tigre na may isang pares ng gininto ang pakpak at isang mapang asar na ekspresyon ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ang sawa sa likod ni Zhao Fang ay pumulupot sa isang bola. Boom! Pinilit ni Zhao Fang na bumalik ang halimaw na ito gamit ang kanyang suntok, ngunit ang estado ng pag-iral at depensa ng halimaw ay napakalakas. Nagpakatatag ito, pagkatapos ay lumipad sa langit. Mukhang pamilyar ang halimaw na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang mutated beast sa Ancient Dream Realm. Ang ibong Yao, higanteng sawa, at itim na agila ay pawang mga normal na hayop. Maaaring ito ang Golden Winged Scarlet Tiger mula sa 10,000 Ancient Races. Natigilan si Zhao Fang nang matagpuan niya ang isang halimaw mula sa rangkang ng 10,000 Ancient Races. Ang lahat ba ng mutated beast dito ay maalamat na karera mula sa 10,000 Ancient Races? King of Gods, Kabanata 1042. Katibayan. Ang lahi ng Golden Winged Scarlet Tiger ay nireranggo sa paligid ng 9,800 o higit pa sa 10,000 Ancient Races. Gayunpaman, ang tunay na kapangyarihan nitong Golden Winged Scarlet Tiger sa harap ni Zhao Fang ay nagawang labanan ang Sky-Shaking Golden Apes na mayroong bloodline ng Power Force Ape. Kailangang malaman ng isa na ang rangkang ng linya ng dugo ng Power Force Ape ay nasa ika-421 na pwesto. Ang pagkakaiba sa ranggo sa pagitan ng dalawang karera ay napakalaki, ngunit ang pakiramdam na ibinigay nitong Golden Winged Scarlet Tiger kay Zhao Fang ay na ito ay napakalakas at may mabangis na aura.
Ito ay dapat na nauugnay sa katawan at bloodline. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Ang laman ng isang normal na hayop sa loob ng Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang para sa isang tao na hindi pa isang hari. Sa mga tuntunin ng linya ng dugo, ang mga tao o mga hayop sa sona ng kontinente ay lahat ay hinigop o nagising ang ilang anyo ng napakahina na sinaunang bloodline. Gayunpaman, ang Golden Wing Scarlet Tiger sa harap ni Zhao Fang ay posibleng may kumpletong bloodline ng Golden Wing Scarlet Tiger race na bloodline. Ang gayong sinaunang nilalang ay hindi maaaring umiral sa sona ng kontinente. Nagtataka ako kung paano ang karne ng Golden Wing Scarlet Tiger na ito. Naisip ni Zhao Fang ang unang hayop na napatay niya dito, isang ahas. Noon, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakipag-away kay Little Kun Yun dahil sa laman. Paano naman ang isang lahi na may buong bloodline ng 10,000 ancient races? Bumalatay ang excitement sa mga mata ni Zhao Fang. Roar! Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay nag-iwan ng bakas ng iskarlatijintong liwanag sa hangin at mabilis na tumakbo patungo kay Zhao Fang. Weng! 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 Inikat ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body ng buong lakas at hindi nagpigil. Sacred Lightning Palm. Casual na itinulak ni Zhao Fang ang isang palad at pinakawalan ang isang iskarlate gintong palad na kasing laki ng isang tao. Boom! Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay muling itinulak pabalik ni Zhao Fang. Roar! Lumitaw ang pag-iingat sa mga mata ng Golden Wing Scarlet Tiger, ngunit hindi nagtagal ay naging bangis. Weng! Ang gintong liwanag ay kumislap sa paligid ng Golden Wing Scarlet Tiger. Sa sandaling ito, parang tumaas ang lahat ng kapangyarihan nito. Napakalakas ng bloodline power. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapasigaw. Ang battle power ng mga eksperto o mga hayop na may sinaunang bloodline sa Continent Zone ay magiging mas malakas lamang kapag ginagamit ang kanilang bloodline power, ngunit ang Golden Wing Scarlet Tiger, na nireranggo lamang sa 9,000, ay halos doble ang kanyang battle power. Pagkatapos gamitin ang bloodline nito, maging si Zhao Fang ay maaari lamang maging 50% na mas malakas kapag ginamit ang kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline. Ngunit mas maraming sorpresa ang ibinigay ng Golden Wing Scarlet Tiger kay Zhao Fang, mas interesado si Zhao Fang sa pagtikim nito. Ho! Kumalat sa katawan ni Zhao Fang ang isang maladugong salamin na apoy. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun at nakipagsagupaan sa Golden Wing Scarlet Tiger. Boom! Ang bahagi ng katawan ng Golden Wing Scarlet Tiger ay sinindihan ng apoy ni Zhao Fang, ngunit kasabay nito, pagkatapos gamitin ang kapangyarihan ng bloodline nito, nagawa ng Golden Wing Scarlet Tiger na mag-iwan ng sugat sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang. Chaos Soul Daze. Isang malakas na surge ng eye bloodline power ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at ang kaluluwa ng Golden Wing Scarlet Tiger ay agad na nagsimulang maging magulo, dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa katawan nito. Illusion Soul Charge. Gumamit si Zhao Fang ng isa pang Dao of Illusion Eye Bloodline Technique. Sa koleksyon ng Sacred Lord Star Demon, maraming libro tungkol sa kaluluwa, Dao of Illusions, at Eye Bloodlines. Natuto si Zhao Fang ng Soul Techniques at Eye Bloodline Techniques ng napakadali. Wind Lightning Eye Flame. Nagsimulang mag-alab ang apoy sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang damaloy ang malakristal na lilang liwanag kasama ng mga tipak ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Whoosh! Isang bola ng transparent dark lightning fire na may mapang wasak na aura ang damapo sa ulo ng Golden Wing Scarlet Tiger. Roar! Ang Golden Wing Scarlet Tiger ay agad na nagsimulang umungol sa sakit. Boom! Boom! Ilang galit na dagandong ang umalangaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Isang soundwave ang humampas kay Zhao Fang. Hindi maganda. Kung ang Golden Wing Scarlet Tiger ay mula sa isang ancient races, dapat mayroong iba pang Golden Wing Scarlet Tiger sa malapit. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Boom! Whoosh! Whoosh! Ginamit kaagad ni Zhao Fang ang kanyang sky-destroying Sacred Lightning Palm at ang Wind Lightning Eye Flame para patayin ang Golden Wing Scarlet Tiger. Ho! Kinuha ni Zhao Fang ang Golden Wing Scarlet Tiger at nawala. Kasabay nito, lumitaw ang dalawang mas malalaking Golden Wing Scarlet Tiger, ngunit wala silang nakita. Nag-usap sila sa isa't isa bago napaungol sa galit. Sa loob ng Misty Spatial World. Meow meow. Agad na lumapit ang munting pas ang magnanakaw nang lumitaw si Zhao Fang.
Umikot ang malakayamanan nitong itim na mga mata habang hawak ang isang matalim na maliit na kutsilyo sa paa nito, at umaagos ang laway sa bibig nito. Maghintay. Agad na pinatigil ni Zhao Fang ang maliit na pasang magnanakaw. Isang transparent glass na bote ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ginamit ni Zhao Fang ang bote ng salamin upang iimbak ang dugo ng Golden Wing Scarlet Tiger. Huminto si Zhao Fang pagkatapos mapuno ang bote. Papayag akong ikaw na ang bahala dito, pero huwag kang maglakas loob na kainin ang lahat ng ito sa iyong sarili. Binalaan ni Zhao Fang ang maliit na pasang magnanakaw. Sa pakikipaglaban sa Golden Wing Scarlet Tiger ngayon lang, ginamit ni Zhao Fang ang Wind Lightning Eye Flame laban sa laman nito, ngunit hindi iyon masyadong nakapinsala. Mula dito, madaling makita na ang laman ay magiging napakahirap lutuin. Meow meow. Ikinaway ng munting pasang magnanakaw ang maliit na matalim na kutsilyo sa paa nito. Iminungkahi nitong dahan-daang putulin ang hayop, pagkatapos ay lutuin din ito ng dahan-dahan. Magaling, gagawin natin iyan. Pumayag si Zhao Fang at hinayaan ang maliit na pasang magnanakaw na hawakan ang Golden Wing Scarlet Tiger. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Fang sa kabilang panig ng Misty Spatial World at tiningnan ang dugo ng Golden Wing Scarlet Tiger sa bote. Ang kapangyarihan ng bloodline dito ay sobrang siksik. Nagbigay ito ng orihinal at mapanglo na aura. Naglabas si Zhao Fang ng ilang patak at ipininta ang mga ito sa kanyang katawan habang pinapaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body. Epektibo ito. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang katawan ay sumisipsip ng kapangyarihan ng bloodline na ito ng napakabilis, at bagaman ito ay bahagyang hindi epektibo, ito ay nagpapagaling din sa katawan, dugo, at mga organo ni Zhao Fang. Kinuha ni Zhao Fang ang 10% ng dugo mula sa Golden Wing Scarlet Tiger at pinunasan ito sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body. Sa halip, ginamit niya ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun. Ang bloodline ng Golden Wing Scarlet Tiger ay dahan-daang sumanib sa Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Fang. Whoosh! Biglang lumakas ang apoy sa paligid ni Zhao Fang. Mukhang nagagawa kong pataasin ang rate kung saan maaari kong pinuhin ang aking bloodline. Nagpakita si Zhao Fang ng isang masayang ekspresyon. Makalipas ang ilang oras, ang maliit na pasang magnanakaw ay humawak ng isang pinggan ng sariwa at malambot na karne at ibinigay ito kay Zhao Fang. Agad na kumuha si Zhao Fang ng isang piraso at pumunta upang subukan ang lasa nito. Ito ay higit sa 4 na beses na kasing epektibo ng mga bunga ng Ancient Dream Realm, at naglalaman ito ng napakadalisay na enerhiya. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang pinapaikot niya ang kanyang Tro Yuan para sumipsip ng enerhiya. Napakaraming sinaunang genes ang naabsorb niya at gumamit ng hindi mabilang na mapagkukunan ng pressure. Kaya, ang karne ng tigre ay hindi masyadong epektibo. Nahulaan din ni Zhao Fang na ang kapangyarihan ng laman ng Golden Wing Scarlet Tiger ay higit sa lahat dahil sa kapangyarihan ng bloodline nito, sa halip na ang laman mismo. Bagaman ito ay mas mahina at hindi gaanong epektibo, ito ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa mga mapagkukunan na binili namin sa Land Province Warhol. Nasiyahan si Zhao Fang. Nakipagsapalaran siyang patayin ang Golden Wing Scarlet Tiger. Mas mahirap pumatay ng isa pang Golden Wing Scarlet Tiger. Naisip ni Zhao Fang na alipinin ang Golden Wing Scarlet Tiger, ngunit agad siyang tumigil. Kung ang naalipan na Golden Wing Scarlet Tiger ay naaksidente at ang Dark Heart Seal ay kumupas na parang demigod kunyon at pagkatapos ay matagpuan ng iba pang beast tamer, ang sikreto ng Ancient Dream Realm ni Zhao Fang ay mabubunyag sa lahat. Sa makatuwid, inalipin lamang ni Zhao Fang ang ibong yaw, itim na agila, at ang higanteng sawa, at halos hindi niya sila pinayagang lumaban. Sa kabilang banda, kinain ng maliit na pasang magnanakaw ang lahat ng natitirang karne habang hindi pinapansin ni Zhao Fang, pagkatapos ay nagtago at natulog. Makalipas ang isang buwan, ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Fang ay umabot sa rurok ng ika-8 antas sa tulong ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Si Zhao Fang at ang maliit na pasang magnanakaw ay natapos ng kumain ng karne ng Golden Wing Scarlet Tiger, at pareho silang naging mas malakas. Sa kalaunan, may naramdaman si Zhao Fang sa labas ng mundo at umalis sa Misty Spatial World. May isang tao mula sa Nine Darkness Palace ay narito na. Nararamdaman ni Zhao Fang ang isang malakas na demonic daw aura. Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace, maligayang pagdating. Gayunpaman,
Ito ang Ocean Smoke Pavilion, kaya mangyaring itago ang iyong aura. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa isang tahimik na bulwagan nang lumitaw ang isang figure. Naramdaman ni Zhao Fang ang nakakatakot na demonic daw aura at nagpakawala ng malakas na puwersa mula sa kanyang sariling katawan, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling matatag. Sa nakalipas na ilang linggo, nasisipsip ni Zhao Fang ang asensya ng Golden Wing Scarlet Tiger, kaya ang kanyang katawan at pundasyon ay kapwa naging mas malakas. Zhao Fang, matapang ka talaga, ano? Ang lakas ng loob mong hawakan ang isang subordinate na puwersa ng Nine Darkness Palace. Tumunog ang boses ng Sacred Lord Demonic Abyss. Personal na inamin ng Grand Elder ng Dark Sky Gate ang kanyang mga pagkakamali at piniling bayaran ang Ocean Smoke Pavilion. Wala namang masama diba? Tumalim ang tingin ni Zhao Fang. Narinig na niya noon sina Duke Nanfeng at Biching Yu tungkol sa Sacred Lord Demonic Abyss. Isa siya sa mga upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace na hamarang sa mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa Little Sword Saint, ang puwersa ni Zhao Fang ay nadurog na ng Nine Darkness Palace. Zhao Fang, huwag mo nang subukang makipagtalo. Kung hindi mo binyantaan ang Sacred Lord Dark Ghost, aamin ba siya sa mga sinasabing pagkakamali? Pinandilatan ng Sacred Lord Demonic Abyss si Zhao Fang at nagpakawala ng mental energy pressure, ngunit nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang junior na ito. Bahagyang nagulat si Sacred Lord Demonic Abyss. Ilang taon lamang ang lumipas, ngunit mas malakas pa si Zhao Fang. Maaaring baliwalain ni Zhao Fang ang kanyang pisikal at mental na panggigipit sa enerhiya. Hihihi, may ebidensya ako ng mga di umano'y pagkakamali niyang sinisi ang Ocean Smoke Pavilion. Isang mahinang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Ebidensya. Tumigil ang Sacred Lord Demonic Abyss. Ang lahat ng kasangkot sa pagsisikap na sisihin ang Ocean Smoke Pavilion ay napatay na, at kagagaling lang ni Zhao Fang mula sa front lines. Paano siya magkakaroon ng anumang ebidensya? Nakakatawa. Zhao Fang, huwag mong pilitin ang katotohanan. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umungal sa galit habang ikinakalat niya ang kanyang demonic daw pressure at pinadilim ang kalangitan. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng katawan ni Zhao Fang, hindi niya kakayanin ang pressure na ito. Whoosh! Sa loob ng Misty Spatial World, ang itim na nakabaluti na Sacred Lord ay naglabas ng malamig na sinag ng liwanag na bumaril mula sa arm guard ni Zhao Fang at bumuo ng screen sa hangin. Maraming quasi-Sacred Lords at Sacred Lords ang lumabas sa screen. Ipaubaya mo sa akin ito. Kukunin ko lang ang ilang random na miyembro ng Ocean Smoke Pavilion, papatayin sila, pagkatapos ay isisi ang lahat sa kanila. Ang boses ng Sacred Lord Dark Ghost ay tumunog mula sa screen. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang nakatingin sa ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang eksenang ito ay mula sa mga alaala ng Black Armored Sacred Lord. King of Gods, Kabanata 1043. Hall of Gods. Natigilan ng Sacred Lord Demonic Abyss habang nakatingin sa eksena. Ang nilalaman ng imaheng ito ay isang pagpupulong mula noong tinalakay ng mga puwersang sumuporta sa 13th Prince kung paano haharapin si Zhao Fang. Ang mga taong lumitaw ay pawang mga kinatawan ng mga puwersang sumuporta sa 13th Prince. Maging ang Black Armored Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace ay naruroon. Paano nagkaroon nito si Zhao Fang? Naguguluhan ang Sacred Lord Demonic Abyss. Yung aura. May naramdaman ang Sacred Lord Demonic Abyss matapos ang pagkabigla. Isang malakas na demonic daw aura ang nakapaloob sa malamig na liwanag na lumabas sa arm guard ni Zhao Fang. Mula sa aura na ito lamang, makumpirma ng Sacred Lord Demonic Abyss na ang may-ari ng aura na ito ay isang taong nagal-inang ng sikretong pamamaraan ng Nine Darkness Palace. May especially iya ba sa Nine Darkness Palace? Ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss ay sobrang mabangis. Hindi nakakagulat na nabigo ang pagtatangkang pagpatay. Hindi dapat nakatakas si Zhao Fang mula sa tatlong Sacred Lords at sa Evil Death Yin Spirit Array. Zhao Fang, ibigay mo ang taong iyon. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may malamig na tingin habang pinapaikot niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power at malapit nang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Sa eksena, tinatalakay lamang ng mga puwersa kung paano haharapin si Zhao Fang. Walang binanggit sa kanila ang Crown Prince.
Gayunpaman, magiging kakilakilabot kung ang especially iya ay may ebidensya ng Nine Darkness Palace na nagpaplanong gumawa ng isang bagay sa Crown Prince. Ang kalmado ni Zhao Feng ay nagpabagabag sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sacred Lord Demonic Abyss, ang mga kalahok sa assassination ay tila nagmula sa mga puwersang sumusuporta sa 13th Prince. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa Sacred Lord Demonic Abyss at nagsalita sa medyo nagbabantang tono. Ito ay isang personal na isyu ng Nine Darkness Palace. Ang Nine Darkness Palace lang ang nag-recruit ng mga puwersang iyon. Ipinaliwanag ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hanggat hindi ito nauugnay sa mga imperial, ang Nine Darkness Palace ay hindi natatakot sa anumang bagay sa Continent Zone. Dahil inamin mo na ang lahat ay pinlano ng Nine Darkness Palace, kung gayon ang bagay na ito ay hindi maaaring dito na lamang magtatapos. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Hahaha. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss. Dahil sa tono ni Zhao Feng, parang nakikipagnegosasyon siya sa Sacred Lord Demonic Abyss, nagmumungkahi na gusto niya ng kabayaran para sa pagpatay. Higit pa rito, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ibigay mo ang taong iyon. Malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang kumakalat ang layuning pumatay. Mula sa eksena kanina, masasabi niya na ang especially iyan ng Nine Darkness Palace ay nasa Misty Spatial World ni Zhao Feng ngayon. Kung hindi payag si Zhao Feng na ibigay ang Misty Spatial World, kailangan lang niyang nakawin ito o patayin si Zhao Feng. Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan ay kasing tense ng gabi. Sacred Lord Demonic Abyss, iniisip ba talaga ng Nine Darkness Palace na ginamit ko ang huling God-slaying arrow? Tinanong ni Zhao Feng ang Sacred Lord Demonic Abyss sa malamig na tono, dahilan upang huminto ang huli. Ayon sa kanilang intel at analysis, nahulaan ng mga upper echelon ng maraming puwersa na ginamit ni Zhao Feng ang God-slaying arrow. Gayunpaman, wala talagang nakakita nito, kaya walang makapagpapatunay na iyon nga ang nangyari. Hindi mo matatalo ang Sacred Lord Myriad Forms gamit ang sarili mong lakas. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi tumugon sa itinanong ni Zhao Feng. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay isang hindi tao na Sacred Lord na may mata ng Myriad Forms. Ang kanyang tunay na lakas ay maaaring magbigay daan sa kanya upang labanan ang Sacred Lord Demonic Abyss, na nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Kung gayon paano kung subukan mo ito? Tumawa ng masama si Zhao Feng. Whoosh! Ang bulwagan ay naging patay na tahimik. Kung hindi siya binalaan ni Zhao Feng, kikilos na sana ang Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit binanggit ni Zhao Feng ang God-slaying arrow. Bagamat hindi naniniwala ang Sacred Lord Demonic Abyss na mayroon pa rin si Zhao Feng, ayaw niyang ipagsapalaran ang sarili niyang buhay dahil dito. Matagal siyang naabot sa huling yugto ng Mystic Light Realm, at may pag-asa pa siyang mahawakan ang domain ng mga Diyos. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi gustong makipagbiruan sa kanyang buhay. Zhao Feng, hindi ka na mabubuhay ng matagal pagkatapos maging kaaway ng Nine Darkness Palace. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nawala sa susunod na sandali at nag-iwan lamang ng boses na tumunog sa buong sangay ng Ocean Smoke Pavilion. Ang Black Armored Sacred Lord ay pinagpapawisan ng malamig para kay Zhao Feng sa loob ng Misty Spatial World. Master, mayroon ka ba talagang God-slaying arrow? Tanong ng Black Armored Sacred Lord. Na-curious din siya. Oo, walang itinago si Zhao Feng. Ang Nine Darkness Palace ay hindi dapat humabol kay Master ng ilang sandali. Kung mabilis maging Sacred Lord si Master, mas malaki ang tsansa mong lumaban sa Nine Darkness Palace. Iminungkahi ng itim na nakabaluti na Sacred Lord. Naniniwala siya na malapit nang malaman ng Sacred Lord Demonic Abyss na siya ang traidor pagkatapos bumalik at suriin. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong mga tao mula sa Nine Darkness Palace ang lumahok sa pagpatay, at hindi na siya bumalik mula noon. Magdudulot ako ng gulo para sa Nine Darkness Palace ngayon. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Ocean Smoke Pavilion ay hindi na isang mahinang two-star force. Kasama na ngayon sa Ocean Smoke Pavilion ang 10,000 Sacred Clan, ang Ghostfire Clan, at ang Underground Assassination Organization na nilikha ng Supreme Emperor Dark Knight. Sa isang tiyak na antas, ang lahat ng iba pang puwersa sa paligid ng karagatan ay kinokontrol ng Ocean Smoke Pavilion.
Dagdag pa sa katotohanan na si Zhao Feng ay nagbigay sa kanila ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at na sila ay may proteksyon ng Draconic Providence, ang Ocean Smoke Pavilion ay nagawang lumawak ng napakabilis, at sila ay halos nasa continent zone proper. Ang pangunahing punong tanggapan ng Ocean Smoke Pavilion ay lumipat sa kontinente. Ito ay itinakda sa Yu Province kung saan nakabase ang Ji family. Ang mga karagatan sa paligid ng dating lokasyon ng Ocean Smoke Pavilion at sa paligid ng 10,000 Sacred Clan ay naging kanila. Ang Ocean Smoke Pavilion ay itinuturing na ngayon na isa sa mga malalaking puwersa sa sona ng kontinente. Dumating sina Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight makalipas ang ilang dosenang araw habang nanatili ang Old Monster Shoe sa Yu Province. Hindi ko akalain na dadating si Master ng ganoon kabilis at tatapusin ang lahat ng problema natin. Si Bichingyo ay nagpahayag ng pagkakasala. Nilikha ni Zhao Feng ang puwersang ito dahil gusto niyang magtrabaho para sa kanya ang isang organisasyon, ngunit patuloy na gumagastos si Zhao Feng ng maraming mapagkukunan at kayamanan, ngunit ang kanyang puwersa ay bagahe lamang. Patuloy na kailangan ni Zhao Feng na iligtas sila sa bawat oras. Master, nagsisimula ng sumikat ang assassination organization natin. Ito ay tinatawag na Silence Assassination Division. Iniulat ng Supreme Emperor Dark Knight ang sitwasyon ng assassination organization kay Zhao Feng. Napakadaling palawakin ang organisasyon ng assassination gamit ang Ocean Smoke Pavilion bilang Intel Headquarters. Sa direksyon ng mga propesyonal na mamamatay tao at sa kayamanan na ibinigay sa kanila ni Zhao Feng, ang Silence Assassination Division ay namumukod-tangi sa iba. Pagkatapos ay sinabi ni Bichingyo kay Zhao Feng ang tungkol sa kamakailang pag-unlad ng pagpapalawak ng Ocean Smoke Pavilion at ang kanilang mga layunin sa hinaharap. Hindi masama, sabi ni Zhao Feng pagkatapos makinig ng mabuti. Ang Ocean Smoke Pavilion ay sumikat lamang dahil sa paglilitis sa Crown Prince, at nagsimula silang mabilis na lumawak habang ang iba ay naaakit sa digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties. Ang sinabi ni Bichingyo ay mas tiyak kaysa sa nakaberdeng nakasuot na elder noong una. Mula ngayon, ang puwersang ito ay tatawaging Hall of Gods. Sabi ni Zhao Feng pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ang kanyang layunin ng pag-set up ng isang puwersa ay upang maikalat ito sa buong mundo at gawin itong isang superpower na namuno sa universo para sa kawalang hanggan. Naiintindihan, Master. Damang-dama ni Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight kung gaano kaambisyoso si Zhao Feng mula sa pangalang ito lamang. Masyadong magulo ang mga puwersang pinamumunuan nila. Kailangan talaga nila ng pangkalahatang pangalan o management team. Bichingyo, ang Hall Master ay ikaw pa rin. Nasiyahan si Zhao Feng sa ipinakita ni Bichingyo. Naiintindihan. Nanginig ang puso ni Bichingyo. Hindi niya inaasahan na magtitiwala si Zhao Feng sa kanya. Inilagay niya ang kanyang panghabang buhay na layunin sa kanyang mga balikat. Si Bichingyo ay labis na naantig dito at handang pagsilbihan si Zhao Feng ng buong kakayahan. Black Armored Sacred Lord, magiging assassin ka na mula ngayon at tutulong sa pagpapalawak ng Silence Assassination Division. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang matipunong lalaki na may itim na balat. Sacred Lord. Ang mga puso ni Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight ay nanginginig. Sa katunayan, kilala nila itong Sacred Lord. Ang Sacred Lord na ito ay ang Black Armored Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang na mas malakas pa kaysa sa Supreme Emperor Dark Knight. Hindi nila inaasahan na makokontrol ng kanilang amo kahit isang Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace. Lalong lalakas ang Hall of Gods. Salamat sa iyo, Master, sabi ng Supreme Emperor Dark Knight. Bagamat mabilis na lumalawak ang organisasyon ng assassination, kailangan nila ng mga dalubhasa sa pinakamataas na antas para umangat. Ang iyong susunod na gawain ay magiging mas mahirap. Tumingin si Zhao Feng sa malayo. Ang puwersa na gusto niya ay malapit ng mabuo, ngunit hindi ito maaaring tumuon lamang sa pagpapalawak upang makamit ang layunin ni Zhao Feng. Ang pagtaas ng isang malakas na puwersa ay mangangahulugan ng pagbagsak ng isa pa. Master, mangyaring sabihin sa amin. Sabay na sabi ng tatlo sa loob ng hall. Nararamdaman nila na si Zhao Feng ay naglalaro ng isang napakalaking laro ng chess, at mahina nilang mahulaan ang pakay ni Zhao Feng. Ito ang iyong gantimpala para sa mga taon ng pagsusumikap. Inihagis ni Zhao Feng ang dalawang interspatial ring.
Si Supreme Emperor Dark Knight at Bichingyo ay parehong napakatalino, kaya't si Zhao Fang ay magpapalakas sa kanila. Ang Black Armored Sacred Lord ay sumali lang sa team ni Zhao Fang at wala pang nagawa, kaya walang reward para sa kanya. Salamat sa iyo Master. Yumoko muli sina Bichingyo at Supreme Emperor Dark Knight. Mayroon lamang isang bagay sa loob ng interspatial ring ni Bichingyo, ngunit ito ay labis na nagpasaya sa kanya. Ito ay bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, isang kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm. Binigyan ni Zhao Fang ang Supreme Emperor Dark Knight ng ilang pick na diskarte at mapagkukunan ng Wicked Path. Ang Black Armored Sacred Lord ay nakaramdam ng curious kung ano ang ibinigay ni Zhao Fang sa kanila upang magkaroon ng ganoong kagalakan at nasasabik na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bichingyo, kailangan nating simulan ang pangangalap ng intel sa Nine Darkness Palace. Upang harapin ang Nine Darkness Palace, kailangan nilang bigyang pansin ito at mas maunawaan ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ay umalis si Bichingyo at bumalik sa lalawigan ng Yu. Supreme Emperor Dark Knight, ang iyong gawain ay mas mahalaga kaysa kay Bichingyo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang at pagkatapos ay nagsimulang kausapin ng pribado ang Supreme Emperor Dark Knight. Upang mapalawak ang Silence Assassination Division, kailangan ng isang makapangyarihang assassin at maraming katanyagan. Ang Hall of Gods ay sapat na para maging shield sa likod ng Silence Assassination Division. Ngayon kailangan lang nila ng katanyagan. Gusto kong simulan mong magnakaw ng mga customer mula sa Black Screen Corner. Sinabi sa kanya ni Zhao Fang ang kanyang iniisip. Bilang isa sa 3 pinakamalaking organisasyon sa ilalim ng mundo, ang Black Screen Corner din ang pinakamalakas na organisasyon ng assassination sa kontinente. Napatalon sa takot ang Supreme Emperor Dark Knight sa sinabi ni Zhao Fang. Sa kabutihang palad, ito ay para lamang hilahin ang mga customer at hindi para saktan ang mismong Black Screen Corner. Bilang dating miyembro ng Black Screen Corner, alam niya kung gaano ito nakakatakot. Tapos ang target. Mahuhulaan ng Supreme Emperor Dark Knight kung ano ang iniisip ni Zhao Fang. Ang tanging negosyo na maaari nilang nakawin ay pagpatay. Ang layunin ng Silence Assassination Division ay malinaw na patayin ang mga mula sa Nine Darkness Palace at iba pang kaugnay na puwersa. Bilang kaaway ng Nine Darkness Palace, kailangan ni Zhao Fang na palakasin ang sarili habang sabay na pinahina ang Nine Darkness Palace. Sinabi ni Zhao Fang sa Supreme Emperor Dark Knight ang plano. Magtatakda ako ng maraming anonymous at mamahaling misyon sa Silence Assassination Division at itatakda ko ang parehong misyon sa Black Screen Corner upang maakit ang kanilang atensyon. Dahil nagnanakaw sila ng negosyo, ang mga gantimpala mula sa mga pagpaslang na ito ay kailangang sapat na sapat upang maakit ang karamihan sa mga eksperto. Nakaisip na si Zhao Fang ng isang perpektong ideya. King of Gods, Kabanata 1044. Sacred Dr. Jade Spirit. Ang pagnanakaw sa negosyo ng Black Screen Corner at pagbibigay ng maraming gantimpala para sa mga gawain sa pagpatay ang pangunahing punto. Ang mga gantimpala na ibinigay ni Zhao Fang ay tiyak na isang bagay na hindi magagawa ng iba, at iyon ay hahabulin ng hindi mabilang na mga eksperto. Naglaho ang figure ni Zhao Fang pagkatapos umalis si Supreme Emperor Dark Knight at ang Black Armored Sacred Lord. Maingat na nilapitan ni Zhao Fang ang kailaliman ng kagubatan sa Ancient Dream Realm. Ang orihinal na see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay mahigpit na pinaghihigpitan sa Ancient Dream Realm, ngunit matapos ang kanyang kaliwang mata ay naging ginto at nakuha ang Light of Dispersion, nakakakita siya sa kailaliman ng kagubatan. Isang malinaw na pond ang nakalatag sa gitna ng kagubatan. Ang tubig ay natipon mula sa isang bundok sa likod nito. Ilang dosenang Golden Wing Scarlet Tiger ang nagpahinga sa paligid ng lawa. Sa sandaling ito napagtanto ni Zhao Fang na ang Golden Wing Scarlet Tiger na pinatay niya noon ay isa sa pinakamahina na individual. Nararamdaman ni Zhao Fang ang nakakatakot na mabangis na aura sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dalawa sa pinakamalaking Golden Wing Scarlet Tigers. Ho! Ang isa sa mga Golden Wing Scarlet Tiger ay tila may naramdaman at tumingin sa direksyon ni Zhao Fang. Agad na inalis ni Zhao Fang ang kanyang tingin at itinago ang kanyang aura. Ang lakas nitong Golden Wing Scarlet Tiger ay hindi bababa sa maihahambing sa late stage na Mystic Light Realm. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Gayunpaman, sa katotohanan, ang paglilinang ng mga Golden Wing Scarlet Tiger na ito ay nasa maagang yugto lamang ng Mystic Light Realm.
Inikat ni Zhao Fang ang lugar kung saan nagpapahinga ang Golden Winged Scarlet Tigers at inspection sila saglit bago tuluyang kumilos. Itinakda ni Zhao Fang ang kanyang target sa isang Golden Winged Scarlet Tiger na umalis sa pack. Sa isang tiyak na sandali, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang aura, at ang Golden Winged Scarlet Tiger na iyon ay umalis sa pack at tinungo si Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, ikaw na. Agad na ipinalibot ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body at Perpektong Blood Devil Sun Bloodline habang sinisingil niya ang Golden Winged Scarlet Tiger na ito. Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, mas madaling makitungo si Zhao Fang sa Golden Winged Scarlet Tiger na ito. Alam niya ang ritmo ng labanan at inatake niya ang mga kapintasan ng Golden Winged Scarlet Tiger. Naramdaman ng Golden Winged Scarlet Tiger ang kapangyarihan ni Zhao Fang at tatakbo na sana ito nang maramdaman nito ang malakas na pagdagsa ng Eye Bloodline power na nagmumula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Wind Lightning Eye Flame. Lumitaw ang purple and gold fire sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang mga madilim na simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikinang din sa loob nito. Boom! Isang bola ng transparent na apoy at purple golden lightning na may destructive aura of God Tribulation Lightning ang dumapo sa ulo ng Golden Winged Scarlet Tiger. Ito ang sandali kung kailan pinakamahina ang Golden Winged Scarlet Tiger, at agad na sumugod si Zhao Fang at nagpakawala ng kritikal na pag-atake. Shua! Bumalik si Zhao Fang sa Misty Spatial World kasama ang patay na Golden Winged Scarlet Tiger. Meow meow! Ang munting pas ang magnanakaw, na natutulog, ay agad na nagising na nagniningning ang mga mata at nagsimulang maglaway. Hindi, itong Golden Winged Scarlet Tiger ay may iba pang gamit. Agad na itinigil ni Zhao Fang ang iniisip ng munting pas ang magnanakaw. Sa huli, ginawa ni Zhao Fang na bigyan ang maliit na pas ang magnanakaw ang Golden Winged Scarlet Tiger ng maliliit na piraso, at ibinigay niya ang isa sa mga pakpak sa maliit na pas ang magnanakaw. Pagkatapos ay umalis si Zhao Fang sa sangay ng Ocean Smoke Pavilion at nagpatuloy. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang destinasyon sa tulong ng Misty Spatial World at ang teleportation array sa loob ng mga lungsod. Long Rainbow City, St. Herb Pavilion. Maligayang pagdating. Mayroon bang mga halamang gamot o table task na kailangan mo? Agad namang lumapit ang isang eleganteng babaeng naka-green. Pagkatapos ay nagtungo si Zhao Fang sa ikawalong palapag ng St. Herb Pavilion, kung saan ang ilang emperor ay pumipitas ng mga halamang gamot o table task. Josuer, akyat na ako. Sabi ni Zhao Fang bago umakyat sa hagdan patungo sa ikasyam na palapag. Sino ang kabataang ito? Pwede siyang dumiretso sa ikasyam na palapag. Ang may-ari dito ay isang imperial. Gold na buhok at golden eye. Si Zhao Fang kaya yon. Natigilan ang mga emperor sa ikawalong palapag. Ngayong ang dalawang Lord Dynasties ay nasa digmaan, lahat ng puwersa at eksperto ay nagbigay pansin sa mga frontline, at karamihan ay personal na lumahok sa digmaan sa ilang mga punto. Sa makatuwid, ang katanyagan na nakuha ni Zhao Fang mula sa pagkatalo sa Sacred Lord Myriad Forms ay mas mataas pa kaysa sa katanyagan na natanggap niya sa paglilitis sa Crown Prince. Umalangaw-ngaw ang boses ni Josuer nang makarating siya sa ikasyam na palapag. Akala ko hindi ka na babalik dito. Tila sinisisi siya ng boses ni Josuer. Pumunta ako para sa iyong tulong sa oras na ito. Sabi ni Zhao Fang, at nagsalubong ang mga kilay ni Josuer habang nakatitig kay Zhao Fang. Malinaw na nasaktan ni Zhao Fang ang kanyang damdamin. Ano ito? Napabuntong hininga si Josuer. Alam niya na si Zhao Fang ang Grand Elder ng isang puwersa at sobrang abala. Nakikipag-away din siya sa mga frontlines noon pa man. Higit pa rito, nagkaroon pa rin ng away sa pagitan ni Zhao Fang at Nine Darkness Palace, kaya wala siyang masyadong librerag oras. Mayroon akong isang uri ng laman ng hayop, at gusto ko itong gawing tableta. Sabi ni Zhao Fang. Napakadali. Sagot ni Josuer. Ang pinakamahalagang bahagi ng mga hayop ay ilang mga espesyal na materyales at ang crystal core. Gayunpaman, ang laman ng ilang mga hayop ay lubhang kakaiba at naglalaman ng purong enerhiya sa loob ng mga ito. Mas angkop na gawing mga table task ang mga ito para magamit ng mga cultivator. Kailangan ko ang mga table task na nasa isang tiyak na grado. Pinaplano ni Zhao Fang na gamitin ang mga pildores na pinino ng laman ng Golden Winged Scarlet Tiger para ibigay bilang mga gantimpala para sa mga pagpatay. Ang mga assassination ay magta-target ng malawak na hanay ng mga tao, kabilang ang mga hari at maging ang mga sacred lords. Sa makatuwid,
Ito ay pinakamahusay na hatiin ang mga table tasks sa mga tier. Napakagulo. Ibigay mo sa akin ang katawan ng halimaw. Nagtataka si Zhou Suer kung anong uri ng bihirang hayop ang nakuha ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay isang dalubhasa na dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, at ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa antas ng isang mystic light realm. Ang laman ng mga normal na hayop ay hindi epektibo para sa kanya. Iniabot ni Zhao Fang ang isang interspatial na singsing. Kung direktang kinuha niya ang Golden Wing Scarlet Tiger, maaaring maramdaman ng ibang mga eksperto ang aura mula rito. Inilagay ni Zhou Suer ang kanyang Divine Sense sa interspatial ring matapos tingnan ang misteryoso at palihim na si Zhao Fang. Ito ay, si Zhou Suer ay ganap na natigilan. Bilang isang doktor, ramdam niya ang purong aura na nagmumula sa Golden Wing Scarlet Tiger. Gayunpaman, dahil ang halimaw na ito ay pinutol na, hindi niya masabi kung ano iyon. Napakalakas ng sinaunang aura. Agad na sabi ni Zhou Suer. Ang sinaunang aura na nagmumula rito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa aura mula sa Imperial Tombs. Mayroon ding sinaunang bloodline na aura mula dito. Nakapatay ka ba ng orihinal na hayop na may sinaunang bloodline? Bulalas ni Zhou Suer nang maramdaman niyang nanginginig ang kanyang kadugo. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay isang orihinal na hayop na may sinaunang bloodline. Sila ay lubhang mahalaga. Hindi pwede ang papatay sa kanila para gawing pills. Isa lang itong hayop na may bloodline na nireranggo sa 9,000 ng 10,000 ancient races. Paliwanag ni Zhao Fang. Nagsimulang kumalma si Zhou Suer. Ang isang hayop na may mababang ranggo ng bloodline ay talagang hindi masyadong kapaki-pakinabang, ngunit ang makapal at dalisay na sinaunang bloodline at enerhiya mula rito ay nagulat pa rin sa kanya. Manatili ka rito sandali. Hindi pa ako nakapagpino ng orihinal na hayop na may bloodline ng 10,000 ancient races dati. Kailangan kong tanungin ang aking guro. Ipinaliwanag ni Zhou Suer kay Zhao Fang bago umalis sa Saint Herb Pavilion. Tumango si Zhao Fang. Kumuha lang siya ng maliit na bahagi ng bloodline ng Golden Wing Scarlet Tiger mismo. Karamihan sa bloodline ng Golden Wing Scarlet Tiger ay nasa loob pa rin ng katawan nito upang mapataas ang ranggo ng mga table tasks. Nanatili si Zhao Fang sa Saint Herb Pavilion pagkaalis ni Zhou Suer. Ang isang Golden Wing Scarlet Tiger ay hindi sapat. Ang mga pills na pinino mula sa isang Golden Wing Scarlet Tiger ay maaaring makaakit ng atensyon ng mga assassin, ngunit tiyak na hindi nito magagawang panatilihin ang mga ito. Sa makatuwid, paminsan-minsan ay papasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm at makakahanap ng mga pagkakataong makaakit ng isa o dalawang Golden Wing Scarlet Tigers. Lumipas ang kalahating buwan, at matagumpay na napatay ni Zhao Fang ang dalawa pang Golden Wing Scarlet Tiger. Gayunpaman, sa puntong ito, napagtanto ng Golden Wing Scarlet Tiger ang mga aksyon ni Zhao Fang, at lahat sila ay nagtipon sa paligid ng lawa. Kung lalabas sila, magkasama sila, kaya mas mahirap para kay Zhao Fang na patayin sila. Nagtataka ako kung anong uri ng paggamit ng pond na iyon. Tiningnan ni Zhao Fang ang malinaw na pond mula sa kagubatan gamit ang kanyang kakayahan sa transparency. Ang pond ay tiyak na may kakaiba tungkol dito para sa ilang dosenang Golden Wing Scarlet Tigers na magpahinga doon. Biglang may naramdaman si Zhao Fang at umalis sa Ancient Dream Realm. Hindi nagtagal ay pumasok ang dalawang figure sa ika-9 na palapag ng Saint Herb Pavilion. Ang isa sa kanila ay si Zhou Suer, habang ang isa ay isang matandang lola na may puting buhok at mabait na mga mata. Zhao Fang, tapos na ang mga tableta. Dalawang jade na puting bote ang lumitaw sa kamay ni Zhou Suer. Kinuha ni Zhao Fang ang mga bote at iniskan ang mga iyon gamit ang kaliwang mata. Magkaiba nga ng grade ang dalawang bote, pero mas maganda pa sa inaasahan niya. Ang isa sa mga bote ay binubuo ng spiritual blood core pills, na gawa sa laman. Ang isa pa ay binubuo ng blood essence pills, na pangunahing ginawa mula sa bloodline na may kaunting laman dito. Paliwanag ng lola na may puting buhok kay Zhao Fang. Ito ang aking master, Sacred Dr. Jade Spirit. Pakilala ni Zhou Suer. Pwede ko bang itanong kung bakit nandito si Senior? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang nakatingin sa lola na may puting buhok. Ang Sacred Dr. Jade Spirit ay isa sa mga nangungunang doktor sa kontinente. Habang nakatutok siya sa Tao of Healing, naging Sacred Lord din siya. Mula dito, makikita ng isa kung gaano siya talentado.
Siguradong hindi pupunta dito ng personal ang isang sacred doctor kung wala silang dahilan. Kasabay nito, nahulaan ni Zhao Feng na ang mga tabletang ito ay maaaring nilinis mismo ng Sacred Dr. Jade Spirit, o kung hindi, hindi magiging ganoon kataas ang grade. Ang little friend Zhao ba ay may mga bloodline na ito? Handa akong bilhin ang mga ito sa mataas na presyo. Sabi ni Sacred Dr. Jade Spirit. Kailangang malaman ng isa na ang isang pabor mula sa isang Sacred Doctor sa zona ng kontinente ay napakahalaga. Hindi mabilang na puwersa at eksperto ang nakatayo sa likod ng isang Sacred Doctor. Nag-click si Zhou Suer sa kanyang dila. Alam niya na walang simpleng intensyon si Zhao Feng sa pamamagitan ng pagkuha ng laman na iyon. Ang mga orihinal na hayop ng 10,000 ancient races ay napakabihira. Sumagot si Zhao Feng, ngunit hindi siya tumanggi. May iba pa bang kahilingan ang little friend Zhao? Patuloy na tanong ni Sacred Dr. Jade Spirit. Nang personal niyang pinino ang mga tabletang ito, naramdaman niya na ang ilan sa kapangyarihan ng bloodline sa loob ng laman ay inalis ni Zhao Feng. Bagamat napino na rin niya ang ilan sa bloodline, wala pa siyang masyadong nagawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sacred doctor na sikat sa buong kontinente. Hindi niya gagawing masyadong halata na nagnanakaw siya ng mga mapagkukunan at gumagamit ng mas kaunting pagsisikap. Gayunpaman, natigilan si Sacred Dr. Jade Spirit sa nagawa niyang pinuhin sa bloodline na ito. Ang kadalisayan ng bloodline ng 10,000 ancient races na ito ay napakataas. Kahit na ito ay isang orihinal na hayop mula sa 10,000 ancient races na nakaligtas mula sa sinaunang panahon, ang bloodline nito ay hindi dapat napakalinis. Oo, gusto kong anyayahan si Sacred Dr. Jade Spirit na pinuhin ang mga table task para sa Hall of Gods sa loob ng 10 taon. Sabi ni Zhao Feng na may mahinang ngiti. 10 taon ng paglilingkod ng isang Sacred Doctor ay higit na mahalaga kaysa sa 100 taon ng paglilingkod mula sa ibang eksperto sa Sacred Lord. Napailing si Zhou Suer matapos ang sorpresa. Ang kanyang master, ang Sacred Dr. Jade Spirit, ay hindi kabilang sa anumang puwersa, at tinanggihan niya ang mga alok kahit na mula sa mga imperial. Hihihi, pwede ko bang malaman kung ano ang maibibigay sa akin ng little friend Zhao? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Sacred Dr. Jade Spirit. Hindi pa niya narinig ang Hall of Gods noon, ngunit hindi iyon mahalaga. Tumigil sandali si Zhou Suer. Kung sasabihin iyon ng isang normal na tao kay Sacred Dr. Jade Spirit, tatanggihan niya ang mga ito kaagad at hindi na mag-purify ng mga table tasks para sa kanila sa hinaharap. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi tumanggi ang kanyang amo at sa halip ay tila interesado. Naglabas si Zhao Feng ng interspatial ring at pagkatapos ay nagsalita. Dapat malaman ni Senior kung anong uri ng hayop ang pinanggalingan ng laman na ito, tama ba? Kinuha ni Sacred Dr. Jade Spirit ang interspatial ring at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Agad siyang natulala. Halata na ang buong atensyon niya ay nasa interspatial ring.